Ang pangalan ko ay Simone at sa 13 taong gulang, naiintindihan ko sa wakas kung ano ang ibig sabihin ng pagiging itim na tupa. Lumaki, hindi pinalampas ng aking mga magulang ang pagkakataon na ikumpara ko sa aking golden boy na kapatid na si Tyler. Ang mga hapunan ng pamilya ay mga pagtatanghal kung saan ang kanyang mga tagumpay ay nakakuha ng standing ovation, habang ang aking mga pagsisikap ay halos hindi nakarehistro sa palakpakan. Hindi nila alam, sa likod ng tahimik kong ngingiti, may nabubuo akong bagay na magpapabago sa lahat. Sa araw na sa wakas ay isiniwalat ko ang aking tagumpay, ang kanilang perpektong larawan ay nabasag, at sa sandaling ang kanilang pinakamamahal na anak ay walang masabi. Bago ko ibahagi kung paano ko sa wakas napatunayan ang aking halaga sa aking mapanghusgang pamilya, ipaalam sa akin kung saan ka nanonood mula ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe kung naramdaman mong minamaliit ka. Lumaki ako sa isang cookie-cutter suburban home sa labas lamang ng Boston. Ang aming bahay ay ganap na napanatili, katulad ng imahe ng aking mga magulang na walang sawang nagtrabaho upang ipakita sa mundo. Ang aking ama, si James, ay isang investment banker na sumusukat ng tagumpay sa mga dollar sign at status symbol. Ang aking ina, si Diana, isang dating beauty queen, ay naging matagumpay na ahente ng real estate, pinahahalagahan ang mga hitsura higit sa lahat. Magkasama silang lumikha ng isang sambahayan kung saan ang mga tagumpay ay pera. At simula pa lang ay malinaw na ang kapatid kong si Tyler ang monopolyo. Si Tyler ay 3 taong mas matanda at ang lahat ay tila madali sa kanya. Siya ang star pitcher sa kanyang baseball team, pinananatili ng tuwid ang pakiramdam na walang pinagpapawisan at nagkaroon ng natural na alindog na nagpatunaw ng mga matatanda. Hindi sinubukan ng aking mga magulang na itago na siya ang kanilang pagmamalaki at saya. Espesyal lang si Tyler. Sasabihin ng nanay ko sa kanyang mga kaibigan sa lingguhang pagtitipon ng kape sa aming bahay. Ang ilang mga bata ay ipinanganak na may ganoong kislap. Maghahanda ako ng cookies para sa kanyang mga bisita na nagkukunwaring hindi naririnig kung paano ako tila kulang sa anumang mahiwagang katangian na taglay ng aking kapatid. Habang pinangungunahan ni Tyler ang mga larangan ng palakasan at nangolekta ng mga parangal sa akademiko, natuklasan ko ang iba't ibang mga hilig. Mahilig ako sa pagsusulat ng sining at higit sa lahat ng computer. Sa unang pagkakataon na ihiwalay ko at i-reassemble ang aming lumang desktop sa edad na 9, nakaramdam ako ng kilig na wala ng iba. Ngunit ng buong pagmamalaki kong ipinakita sa aking ama ang ginawa ko, sumimangot siya. Simon, mangyaring huwag sirain ang mga mamahaling bagay. Binili lang namin si Tyler ng bagong laptop para sa kanyang straight ass. Ang aking ika-safe kaarawan ay nagkristal sa pattern na tutukuyin ang aking pagkabata. Ilang linggo akong nagtrabaho sa mga painting para sa art show ng aking paaralan na nangyari noong kaarawan ko. Susubukan naming gawin ito, sabi ng aking ina. Pero alam ko na ang ibig sabihin noon. Nagkaroon ng championship baseball game si Tyler noong hapon ding iyon. Mag-isa akong nakatayo sa tabi ng aking watercolor series habang ang mga magulang ng ibang bata ay kumukuha ng mga larawan at bumubulusok ng may pagmamalaki. Pinisil ng aking guro sa sining ang aking balikat. Ang mga ito ay kapansin-pansin, Simon. May regalo ka. Ngunit ang tanging pagpapatunay na talagang gusto ko ay hindi dumating. Nang gabing iyon, ang aming bahay ay sumabog sa pagdiriwang para sa panalong home run ni Tyler. Lumabas ang birthday cake ko pagkatapos ng kanyang victory ice cream, halos isang afterthought. Make a wish, sweetie, distracted na sabi ng tatay ko habang nire-review ang sports stats ni Tyler sa kapitbahay.
I wished for invisibility because being unseen when you're already overlooking parang hindi ganong masakit kahit papaano. Nagsimula akong gumugol ng mas maraming oras sa aking silid na nagtuturo sa aking sarili sa pag-coding habang ang mga tunog ng aking mga magulang na nagsasaya sa mga laro ni Tyler ay naaanod sa aking bintana. Ang internet ay naging aking guro at ang mga linya ng code ay naging mas makabuluhan kaysa sa dynamics ng pamilya. Nagkaroon ng kalinawan sa programming na ang buhay pamilya ay kulang sa input, output, sanhi, at epekto. Kung isinulat mo ng tama ang code, ito ay gumana. Walang arbitraryong paboritismo o nagbabagong pamantayan. Sa middle school, nanalo ako sa isang panrehiyong kompetisyon sa teknolohiya gamit ang isang simpleng app na ginawa ko upang matulungan ang mga mag-aaral na ayusin ang takdang aralin. Ang lokal na papel ay nagpatakbo pa ng isang maliit na artikulo tungkol dito. Iniwan ko ito sa kitchen counter, sana may makapansin. Ginamit ito ng aking ina bilang isang coaster para sa kanyang tasa ng kape. Nang gabing iyon sa hapunan, gumugol sila ng 20 minuto sa pagtalakay sa mga prospect ni Tyler sa kolehiyo. Siya ay 14. Natutunan kong panatilihing pribado ang aking mga nagawa. Ang pagbabahagi sa kanila ay nag-imbita lamang ng pagkabigo kapag nabigo silang makabuo ng tugon na gusto ko. Mas madaling hindi subukan para sa kanilang pag-aproba kaysa panoorin silang pilit na nagmamalasakit. Ang mataas na paaralan ay nagdala ng isang makabuluhang maliwanag na lugar, si Miss Rodriguez, ang aking guro sa computer science. May nakilala siya sa akin na hindi nakikita ng pamilya ko. Mayroon kang isang pambihirang isip, Simon. Sinabi niya sa akin pagkatapos kong makumpleto ang isang coding project ilang linggo bago ang schedule. Nakikita mo ang mga solusyon kung saan nakikita ng iba ang mga pader. Under her mentorship, I flourished academically, at least in subjects that matters to me. Napanatili ko ang disenteng mga marka sa kabuuan, ngunit ibinuhos ko ang aking tunay na lakas sa mga proyektong teknolohiya. Tinulungan pa ako ni Miss Rodriguez na mag-apply para sa mga espesyal na programa at kompetisyon sa tag-init. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula akong bumuo ng isang resume ng mga tagumpay, hindi lang ang uri na pinahahalagahan ng aking mga magulang. Ang araw ng pagtatapos ay perpektong nakapaloob sa 18 na taon ng pagiging pangalawang pinakamahusay. Si Tyler, na bumalik mula sa kanyang unang taon sa Yale, ay nagbigay ng isang sorpresang talumpati tungkol sa pag-uwi, kung saan pinupunasan ng aking ina ang kanyang mga mata gamit ang mga monogramang panyo. Sa seremonya, nang tawagin nila ang aking pangalan bilang tatanggap ng isang bahagyang scholar sa teknolohiya sa State University, tinitingnan ng aking ama ang kanyang telepono. Sa aming magkasanib na pagdiriwang na hapunan, kunwari para sa akin, ngunit functionally, isang welcome home party para sa mga kamag-anak ni Tyler ang nakakumpol sa paligid ng aking kapatid habang sinasagot ko ang parehong tanong ng paulit-ulit. State University, hindi pupunta sa isang lugar na mas prestihiyoso. Narinig ng aking ina ang isang ganoong pag-uusap at tumalon ng may kasanayang ningning. Well, masaya lang kami na magkolehiyo na siya. Hindi lahat ay maaring maging katulad ni Tyler. Natuto akong ngumiti sa sakit habang may isang bagay na tumitigas sa loob ko marahil o ang simpleng kalooban na balang araw ay patunayang mali silang lahat. Ang kaibahan sa pagitan ng karanasan ni Tyler sa kolehiyo at ng karanasan ko ay hindi maaaring maging mas matindi. Dumalo siya sa Yale kasama ang aming mga magulang, sinasagot ang bawat gastusin, matrikula, pabahay sa pinakamagandang dorm, plano sa pagkain, mga aklat-aralin, at isang malaking buwanang allowance. Ang aking pagtanggap sa State University na may bahagyang scholarship sa teknolohiya
ay sinalubong ng isang pag-uusap tungkol sa pananagutan sa pananalapi. Nagtabi kami ng pondo sa kolehiyo, paliwanag ng tatay ko noong senior year ko. Ngunit kasama si Tyler sa Yale, kailangan nating maging praktikal. Kakailanganin mong kumuha ng mga pautang para sa natitirang tuition. Ito ay magtuturo sa iyo ng mahahalagang aral tungkol sa pamamahala ng pera. Ang mga aral tungkol sa aking lugar sa hierarchy ng pamilya ay naituro ng lubusan. Lumipat ako sa isang masikip na dorm room na may mga cinder block na dingding, habang si Tyler ay nagpadala ng mga larawan mula sa kanyang maluwag na suite na may tanawin ng makasaysayang campus. Nagtatag ang aming mga magulang ng tradisyon ng tawag sa pamilya ng linggo ng gabi na mabilis na naging Tyler Show. Idedetalye niya ang kanyang mga klase sa mga prestihiyosong propesor, ang mga koneksyon na ginagawa niya, at ang mga eksklusibong social club na nagre-recruit sa kanya. Nang dumating na ang turn ko, halos hindi ko na nagawang ilarawan ang aking mga proyekto sa computer science bago maputol ang aking ina. Ang ganda, honey. Oh, sinabi ba sa iyo ni Tyler ang tungkol sa pakikipagkita sa anak ng gobernador sa networking event na yon? Ang pasasalamat ng aking sophomore year ay minarkahan ng isang partikular na masakit na alaala. Extended family gathered at our house and dinner conversation revolved around Tyler's summer internship prospects. Tinanong ng pinsan ko kung ano ang pinag-aaralan ko at saglit kong binanggit ang lumalaki kong interes sa pag-develop ng app. Ang aking ama ay tumawa, umiikot ang kanyang alak. Ang aming munting underachiever. Hindi lahat ay maaaring maging matalino sa pag-aaral, tama ba? At least sinusubukan niya. Natahimik ang mesa bago binago ni tita ang usapan. Nagdahilan ako sa banyo at umiyak ng tahimik ng 10 minuto bago bumalik na may nakapraktis ng ngiti. Ang kolehiyo ay hindi lahat ng anino, bagaman. Natagpuan ko ang aking mga tao, lalo na ang aking matalik na kaibigan na si Arya, na malinaw na nakakita sa akin mula sa aming unang nakabahaging computer science lab. Nag-code ka na parang isang art form, sabi niya, habang pinapanood akong nilulutas ang isang problema na tinawag ng aming propesor na partikular na mahirap. Ang iba ay gumagawa ng mga functional na istruktura, ngunit gumagawa ka ng arkitektura. Ang pagkakaibigan ni Arya ay nagbigay sa akin ng emosyonal na kaligtasan na hindi ko kailanman natamo sa bahay. Hinatak namin ang lahat ng gabi na nagtatrabaho sa mga proyekto, nangarap ng mga ideya sa pagsisimula, at ibinahagi ang aming mga pag-asa para sa pagpasok sa mundo ng tech na pinangangasiwaan. Sa isang beses, hindi ko naramdaman na palagi akong sinusukat at nasusumpungang kulang. Si Professor Jackson ay naging isa pang mahalagang impluwensya sa aking junior year. Pagkatapos kong mag-sumite ng isang partikular na makabagong proyekto, hiniling niya sa akin na manatili pagkatapos ng klase. Ang pag-iisip na ito ay lampas sa antas ng undergraduate, sinabi niya, na tinapik ang aking panukala. Napag-isipan mo na bang paunlarin pa ito? Sa tamang pagpapatupad, ito ay maaaring maging komersyal. Ang kanyang paghihikayat ay nagtanim ng isang binhi. Nagsimula akong mag-sketch ng isang mas ambisyosong bersyon ng aking proyekto, isang app na gumamit ng artificial intelligence upang matulungan ang maliliit na negosyo na i-optimize ang kanilang mga operasyon sa mga paraang dati ay available lamang sa mga korporasyong may malalaking departamento ng IT. Ang potensyal ay nasasabik sa akin, ngunit itinago ko ito sa aking pamilya na pinoprotektahan ang marupok na bagong pangarap mula sa kanilang pagpapaalis. Noong Christmas break, inanunsyo ni Tyler na nakakuha siya ng isang prestihiyosong summer internship sa isang global consulting firm. Ang aking mga magulang ay nagsagawa ng isang impromptu party
na nag-aanyaya sa mga kapitbahay at kaibigan na magdiwang. Namumungay ang nanay ko habang nirefill niya ang mga baso ng alak. Palagi naming alam na siya ay nakalaan para sa kadakilaan. Pagkalipas ng 2 linggo, nanalo ako sa unang pwesto sa isang panrehiyong kompetisyon sa teknolohiya na may prototype ng aking ideya sa app. Nang banggitin ko ito sa hapunan, sinabi ng aking ina, "Ang ganda, mahal. Maaari mo bang ipasa ang mga patatas?" Sinabi ba namin sa iyo na ang kumpanya ni Tyler ay maaaring mag-alok ng maagang paglalagay pagkatapos ng graduation? Sa pamamagitan ng senior year, ang pattern ay itinakda sa bato. Ang buhay ni Tyler ay nangangailangan ng pansin. Ang ingay ko sa background. Ang kanyang pagtatapos mula sa Yale ay naging isang kaganapan sa pamilya. Ang mga lolo't lola, mga tiyahin, mga tiyo, mga pinsan, lahat ay naglakbay. Para sa akin lang. Dumalo ang aking mga magulang at agad silang umalis pagkatapos ng seremonya upang sumakay ng maagang paglipad pauwi para sa isang pulong ng asosasyon sa kapitbahayan. Habang pinapanood ko silang sumugod sa kanilang sasakyan, ipinatong ni Arya ang isang kamay sa aking balikat. Ang kanilang kawalan ng kakayahang makita ang iyong halaga ay hindi nakakabawas nito. Ang ilang mga tao ay sanay na tumingin sa araw, nakalimutan na nila kung paano pahalagahan ang mga bituin. Pinanghawakan ko ang kanyang mga salita habang iniimpake ko ang aking apartment at naghahanda na pasukin ang propesyonal na mundo, isang mundo kung saan ipinapalagay ng aking mga magulang na magpapatuloy ako sa pagiging karaniwan. Pagkatapos ng graduation, tumanggap ako ng entry-level na posisyon sa isang mid-size tech na kumpanya sa Boston. Ang sweldo ay katamtaman, ngunit sapat na nagbigay para sa akin upang magrenta ng isang maliit na studio apartment at magpatuloy sa pagbuo ng aking ideya sa app sa gabi at katapusan ng linggo. Samantala, nakakuha si Tyler ng 6-figure consulting job sa isa sa malaking 3 kumpanya, kumpleto sa isang signing bonus na hindi napigilan ng aming mga magulang na banggitin. Sinabi ba namin sa iyo ang tungkol sa sasakyan ng kumpanya ni Tyler? Tanong ng nanay ko sa isa sa mga pambihirang hapunan ng pamilya namin. At pinag-uusapan na nila ang tungkol sa mabilis na pagsubaybay sa kanya sa management. Tumango ako at kumagat muli ng pagkain. Nabalitaan ko na ang tungkol sa mga benepisyo ng kumpanya ni Tyler kahit 5 beses na. Bumaling sa akin ang aking ama na malamang na sa tingin niya ay kapaki-pakinabang na interes. At kumusta ang iyong maliit na trabaho sa computer? Kumikita ng sapat para mabayaran ang mga bayarin. Ito ay isang posisyon ng developer ng software, tatay. At oo, ayos lang ako. Lumapit ang aking ina upang tapikin ang aking kamay. Alam mo Simon, dapat mong isipin ang paghahanap ng asawang tulad ng iyong kapatid, isang matatag at matagumpay. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng karera tulad ng kay Tyler, ngunit maaari ka pa ring magkaroon ng magandang buhay. Halos mabulunan ako sa tubig ko. 22 na ako, mom. Focus ako sa career ko ngayon. Siyempre, mahal, nakangiting, hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang maging makatotohanan tungkol sa iyong mga prospect. Makalipas ang 1 buwan, tumawag si Tyler para ipahayag na nangangaso siya ng apartment sa isang mataas na lugar. Agad namang nag-alok ang aming mga magulang na tumulong sa paunang bayad bilang maagang paglalaan ng mana. Nang banggitin ko ang aking sarili na naghahanap ng mas magandang apartment, binigyan ako ng aking ama ng mahigpit na lecture tungkol sa pamumuhay ayon sa aking kinikita. Maging makatotohanan, Simone, nagsisimula ka pa lang sa isang entry-level na posisyon. Iba si Tyler. Siya ay nasa isang mabilis na landas. Sa kabila ng kanilang kawalan ng suporta, pinanatili ko ang aking pang-araw-araw na trabaho habang inilalaan
ang bawat ekstrang sandali sa pagbuo ng aking app. Ang aking studio na apartment ay naging isang pansamantalang opisina na may mga whiteboard na nakatakip sa mga dingding at mga malagkit na tala na lumilikha ng isang makulay na mosaic sa aking refrigerator. Nabuhay ako sa kape at determinasyon, madalas na nagko-coding hanggang 2 o 3 ng umaga bago kumuha ng ilang oras na tulog at tumungo sa aking regular na trabaho. Ang pambihirang tagumpay ay dumating sa panahon ng isang tech mixer na kaganapan na halos hindi ako dumalo. Dahil sa pagod pagkatapos ng isang buong linggong trabaho at late night coding, muntik na akong magsalita sa sarili ko na aalis na, pero pinilit ni Arya. At doon ko nakilala si Anthony, isang venture capitalist na may background sa artificial intelligence. "Your concept is addressing a genuine gap in the market," he said, after I nervously pitched my idea. Ang mga maliliit na negosyo ay isang hindi pa nagagamit na merkado para sa mga solusyon sa AI. Karamihan sa mga produkto ay masyadong mahal o masyadong komplikado para sa kanila. Sa unang pagkakataon, pinatunayan ng isang taong may aktwal na impluensya sa industriya ang aking pananaw. Ibinigay sa akin ni Anthony ang kanyang card at humingi ng demo. Sa sandaling nagkaroon ako ng isang gumaganang prototype, itinapon ko ang aking sarili sa pag-unlad na may panibagong enerhiya, sinasakripisyo ang pagtulog at anumang pagkakahawig ng buhay panlipunan. Pagkalipas ng 3 buwan, mayroon akong pangunahing prototype na handa upang ipakita kay Anthony. Nagkita kami sa isang coffee shop at sabik akong nanonood habang sinusubok niya ang app sa kanyang tablet. Walang nakita ang mukha niya hanggang sa tuluyan na siyang tumingala. Ang interface ay nangangailangan ng trabaho at may mga issue sa pagganap, sabi niya, at ang aking puso ay lumubog. Tapos ngumiti siya. Ngunit ang pangunahing konsepto ay matatag. Ayusin ang mga problemang ito at sa palagay ko maaari tayong magkaroon ng isang bagay na maaaring mamuhunan. Halos lumutang ako sa bahay para lang bumagsak pabalik sa earth nang tingnan ko ang aking mga mensahe. 3 beses na tumawag ang aking ina tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Tyler kay Melissa, ang anak ng isang kilalang pamilya sa Boston. Ang mga susunod na linggo ay naging isang nakakapagod na blur ng pagtatrabaho sa aking pang-araw-araw na trabaho, pagpino sa aking app sa gabi, at pagkaladkad sa mga pagdiriwang ng pakikipag-ugnayan kung saan ako ay paulit-ulit na tinatanong kung kailan ako magpapatira tulad ng aking kapatid. Sa formal na engagement party na ginanap sa isang eksklusibong country club, tumayo ako sa isang sulok at nag-aalaga ng isang baso ng champagne habang ang mga kamag-anak na halos hindi ko nakita ay umikot kay Tyler at ng kanyang fiancé na parang mga planeta sa paligid ng kambal na anak na lalaki. Parehong mula sa Yale, parehong mula sa mabubuting pamilya, narinig ko ang sinabi ng aking tiyahin sa aking ina. A perfect match. Tumango ang nanay ko. Hindi kami maaaring maging mapagmataas kahit na siyempre inaasahan namin na si Simon ay makakahanap ng isang taong angkop sa kalaunan. Hininaan niya ang kanyang boses kahit na hindi sapat. Hindi lahat ay maaaring maging katulad ni Tyler at Melissa. Kinagabihan, nang magsimulang umalis ang mga bisita, natagpuan ako ng aking ama sa terrace. Naisip ko sandali lang na baka mag-alok siya ng ilang pambihirang salita ng pampatibay loob o koneksyon. Sa halip, itinuwid niya ang kwelyo ko at bumuntong hininga. "You could make more of an effort, Simone. Network, meet people. Tyler's connections could help you find a better position than that tech support job." "I'm a software developer, Dad, not tech support. And I'm actually working on Yes." "Yes, your little side project," he interrupted. "Just don't pin too many hopes on it. Very competitive ang industriya ng teknolohiya sa gabing yon.
I will stare to my first time blur code. Mula nang simula ng aking proyekto, tinanong ko ang lahat. Pinagpapawisan ko ba ang aking sarili? Ako ba talaga ang underachiever na naisip nila na ako? Kinaumagahan, nasaktan ang sakuna. Ang isang kritikal na kapintasan sa aking prototype ay naging sanhi ng pag-crash sa panahon ng isang demo na may isang potensyal na maagang gumagamit. Ang puna ay brutal, masyadong hindi matatag, masyadong komplikado, hindi handa para sa merkado. Parang pandaraya ako sa gabing iyon. Tinawagan ko si Arya na luha. Siguro tama sila. Siguro dapat ko lang tanggapin ang aking lugar bilang pamilya kabiguan at itigil ang pag-abot. Matigas na sinabi niya ngayon. Noong gabing iyon, tinanggal ko ang may depektong prototype, isang nakakatakot ngunit kinakailangang pag-reset at nagsimulang buuin mula sa simula na may mas malinaw na pananaw, mga bahid sa aking orihinal na diskarte. Si Anthony ay nag-check-in sa panahon at ako ay matapat tungkol sa pag-setback. Nagsisimula na ako, ang pundasyon ay hindi tunog, sa halip na mabigo, tila humanga siya sa aking pagpapasya. Na tumatagal ng lakas ng loob, karamihan sa mga tao ay mag-patch sa mga problema sa halip na muling itayo mula sa simula. 3 buwan ng masinsinang trabaho mamaya, nagkaroon ako ng isang bagong prototype na lumampas sa orihinal sa lahat ng paraan. Ang interface ay madaling maunawaan, mas mahusay ang AI core, at ang buong sistema na idinisenyo ng may scalability sa isip. Nang ipakita ko ito kay Anthony, ang kanyang mga mata ay ganap na naiibang liga. Sinabi niya na nag-scroll sa dashboard ng analytics. Nag-ayos si Anthony ng pagpupulong kasama ang kanyang grupo ng anghel na mamumuhunan. Naghanda ako. Obsessively refined ang aking pitch hanggang sa maihatid ko ito sa aking pagtulog. Ang pulong mismo ay pumasa sa isang malabo ng mga tanong, demonstrasyon at teknikal na talakayan. Umalis akong pagod, ngunit umaasa. Dumating ang tawag makalipas ang 3 araw. Doon sinabi ni Anthony, hindi ang buong halaga na hiniling namin, ngunit sapat na upang bigyan ka ng runway para sa 6 na buwan ng full-time na pag-unlad. Oras na ng desisyon. Ang pamumuhunan ay hindi sapat upang umarkila ng isang koponan, ngunit ito ay magbibigay daan sa akin na mag-focus ng eksklusibo sa app kung ako ay nabubuhay ng matipid. Nangangahulugan ito ng pagtigil sa aking matatag na trabaho, isang bagay na ituturing ng aking mga magulang na ayaw sa panganib na maging kabaliwan. Inanyayahan ko sila sa hapunan, umaasa na ang pagbabahagi ng aking pagkakataon ay maaaring makakuha ng kanilang suporta. Ipinaliwanag ko ang pamumuhunan, ang potensyal ng app at ang aking desisyon na ituloy ito ng full-time. Kumatok ang tinidor ng nanay ko sa plato niya. Iniwan mo ang iyong trabaho para sa ilang app na maaaring hindi kumita. Ito ay isang lehitimong pamumuhunan mula sa mga itinatag na mamumuhunan ng anghel, paliwanag ko. Sinuri nila ang konsepto at naniniwala sa potensyal nito. Umiling ang aking ama. Simone, maging makatwiran, mayroon kang mga pautang sa mag-aaral, kailangan mo ng matatag na trabaho. Ito ay parang pagtatapon ng seguridad sa mahabang panahon. Nakipagsapalaran si Tyler sa kanyang karera, itinuro ko. Pinalakas mo siya. Iba yon, dismissive na sabi ng tatay ko. Si Tyler ay may mga kredensyal at koneksyon sa Yale. Kinakalkula niya ang mga panganib mula sa isang posisyon ng lakas. Iniwan ko ang hapunan na ang kanilang mga babala ay tumutunog sa aking mga tainga, ngunit buo ang aking desisyon. Nang sumunod na Lunes, nagsumit ako ng aking pagbibitiw at ganap na nakatuon sa aking kumpanya. Ang mga sumunod na buwan ay isang ipo-ipo ng coding, pagsubok, pagre-rebisa, at paminsan-minsang mga sandali ng pagkataranta tungkol sa aking lumiliit na bank account. Nagtrabaho ako ng 18 oras na araw na nakakalimutang kumain,
maliban kung tumawag si Arya para ipaalala sa akin. Ang aking apartment ay ganap na nagbago sa isang workspace na ang aking kutsyon ay itinulak sa dingding upang magbigay ng puwang para sa mga karagdagang whiteboard. Dumating ang kasal ni Tyler sa panahong ito, isang napakagandang affair sa isang makasaysayang hotel sa Boston. Inabot ko ng 2 na oras ang layo mula sa trabaho para dumalo na may suot na damit na nakita ko sa clearance at umaasa na walang makakapansin na hindi ito taga-disenyo. Na-corner ako ni Simon, college friend ng nanay ko, sa reception. Sinasabi sa akin ni Diana na nasa pagitan ka ng mga trabaho sa ngayon. Sobrang kahihiyan. Naisipan mo na bang bumalik sa paaralan? Baka makatulong ang master. Bago pa ako makasagot, may ibang kamag-anak na ang sumama sa amin. Ayan ka na. Iniisip lang namin kung kailan mo matutularan ng halimbawa ng iyong kapatid. Mayroon bang espesyal na tao sa Abut-Tanaw? Sa totoo lang, nagsimula na ako ng sarili kong kumpanya ng teknolohiya. Sabi ko, sinusubukang i-redirect ang pag-uusap. Ang tugon ay isang patronizing smile. Ang ganda. Isang maliit na tindahan ng Etsy o isang bagay. Tumakas ako sa banyo, pinaalalahanan ng aking sarili na ang kanilang mga opinyon ay hindi makakabawas sa aking ginagawa. Pagbalik ko, narinig kong may kausap si nanay sa isang pinsan. Kahit isa sa mga anak natin ang nagpapalaki sa atin, nalaman na ni Tyler ang lahat, pag-aasawa sa karera. Pinag-uusapan pa nga nila ang pagbili ng bahay sa Beacon Hill. Maaga akong umalis sa kasal, bumalik sa aking apartment, at bumalik sa trabaho ng may panibagong determinasyon. Ang kanilang pagpapaalis ay magpapagatong sa aking apoy sa halip na mapatay ito. Makalipas ang isang buwan, inilunsad ang unang bersyon ng aking app sa isang maliit na pilot group ng mga lokal na negosyo. Ang feedback ay maingat na positibo. Nakakita ang mga user ng halaga sa pangunahing functionality, ngunit nagmungkahi ng maraming pagpapabuti. Nagtrabaho ako sa buong orasan sa pagpapatupad ng mga pagbabago na natutulog sa aking sopa upang isave ang 30 segundo na kakailanganin upang maglakad papunta sa aking kama. Dumating ang Thanksgiving at kasama nito ang isa pang pagtitipon ng pamilya. Nakagawa ako ng makabuluhang pag-unlad, ngunit hindi pa ako handang ibahagi ito. Gayunpaman, ang app ay patuloy na nagpapalaki ng user base nito, ngunit hindi nakamit ang pambihirang sandali na hinihintay ko. Habang naghahapunan, tumayo ang aking ama upang gumawa ng toast. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa taong ito. Ang kamakailang pag-promote ni Tyler sa senior consultant pagkatapos lamang ng 8 buwan ay hindi pa nagagawa sa kanyang kumpanya. Kinikilala nila ang kahusayan kapag nakita nila ito. Kumalas ang mga baso sa paligid ng mesa. Walang nagtanong tungkol sa trabaho ko. Kinagabihan, nag-buzz ang phone ko na may notification. Ang Tech Insight, isang respetadong blog sa industriya, ay nag-publish ng pagsusuri ng aking app. Ang Smart Ops ay maaaring ang demokratisasyon ng AI na hinihintay ng maliliit na negosyo. Nagsimula ang artikulo. Nilikha ng dating software developer na si Simon Walker, ang tool na ito ay nagdudulot ng enterprise-level optimization sa maliit na sektor ng negosyo na may kahanga-hangang kagandahan. 5 beses kong binasa ang artikulo, lumabo ang aking paningin. May nakakita ng halaga sa aking ginawa. Ang pagpapatunay na hindi ko kailanman natanggap mula sa pamilya ay nagmula sa industriya sa halip. Ang artikulo ay nakabuo ng interes, na triple ang mga pag-sign up ng user sa loob ng mga araw. Tumawag si Anthony na may balita na maraming malalaking mamumuhunan ang gustong makipagpulong. Ang pinaka nakakagulat, isang kinatawan mula sa Nexus Technologies, isa sa pinakamalaking kumpanya ng software ng enterprise sa mundo, ang nakipag-ugnayan upang talakayin
ang mga posibilidad ng pakikipagsosyo. Ang pulong sa Nexus ay naka-schedule para sa kalagitnaan ng Disyembre. Naghanda ako ng husto dahil alam kong maaari itong maging pagbabago para sa aking kumpanya. Lampas sa inaasahan ko ang talakayan nang may sinabi ang kanilang development director na hindi ko inaasahan. Sa halip na isang partnership, gusto naming talakayin ang mga posibilidad ng pagkuha. Halos mabitawan ko ang baso ng tubig ko. Pagkuha. Pinupunan ng iyong teknolohiya ang isang puwang sa aming ecosystem ng produkto. Sinusubukan naming tumagos sa maliit na merkado ng negosyo sa loob ng maraming taon nang walang tagumpay. Ang iyong diskarte ay eksakto kung ano ang nawawala sa amin. Umalis ako sa pulong sa loob ng isang araw na may mga tagubilin upang asahan ang mga formal na talakayan pagkatapos ng bakasyon. Sa unang pagkakataon, pinahintulutan ko ang aking sarili na isipin ang tagumpay sa sukat na hindi ko kailanman iisiping posible. Ang hapunan ng Pasko ay nagdala ng isa pang round ng pagsamba kay Tyler. Dumating sila ni Melissa na nakamatching cashmere sweater, pamamahagi ng mga mamahaling regalo at nangingibabaw sa pakikipag-usap sa mga kwento ng kanilang marangyang bakasyon sa ski. Lumingon sa akin ang nanay ko habang nagde-dessert. Binanggit ni Tyler na ang kanyang kumpanya ay kumukuha ng mga administrative assistant. Walang magarbong, ngunit ito ay magiging matatag. Dapat ba siyang maglagay ng isang salita para sa iyo? Halos mabulunan ako sa pay ko. Nanay, may sarili akong kumpanya. Oo, mahal. Ang iyong maliit na proyekto sa app, ngunit hindi mo ba naisip na oras na para sa isang bagay na mas maaasahan? Matutulungan ka talaga ni Tyler na maging matatag. Ngumiti ako ng pilit. Itatago ko ito sa isip ko. Kahit gaano kasakit ang pagpapaalis nila, naaliw ako dahil alam kong magbabago ang lahat sa lalong madaling panahon. Mabilis na umuunlad ang mga negosasyon sa Nexus at nangako ang bagong taon na dadalhin ang pagpapatunay na hinahanap ko sa buong buhay ko. Dumating ang Enero ng may momentum. Mabilis na kumilos ang Nexus Technologies na nag-schedule ng mga masinsinang pagpupulong kasama ang kanilang acquisition team. Kumuha ako ng isang abogado na dalubhasa sa mga pagkuha ng teknolohiya, isang gastos na nagpakaba sa akin, ngunit napatunayang mahalaga habang kami ay nag-navigate sa komplikadong mga negosasyon. Seryoso sila, kinumpirma ng aking abogado pagkatapos ng aming ikatlong pagpupulong. Ang alok ay magiging malaki batay sa kanilang antas ng pakikipag-ugnayan. Nabuhay ako sa isang kakaibang limbo sa panahong ito. Ang aking app ay patuloy na nakakuha ng mga user at positibong review at ang mga pagpupulong sa Nexus ay naging mas detalyado. Gayunpaman, sa aking pamilya, ako pa rin ang kulang sa tagumpay na anak na tumangging tanggapin ang kanyang mga limitasyon. Nalaman ko sa pamilya na si Tyler ay nawalan ng trabaho sa isang corporate restructuring bago ang Pasko, ngunit pinananatiling tahimik ito. Ayon sa aking pinsan na nagtrabaho sa isang partner firm, ang buong division ay tinanggal dahil sa pagbabago ng mga kondisyon ng merkado. Walang may kasalanan, ngunit maingat na nakagawa si Tyler ng isang salaysay ng boluntaryong pag-alis upang protektahan ang kanyang imahe. Sa aming buwanang hapunan ng pamilya noong huling bahagi ng Enero, ang kaibahan sa pagitan ng realidad at pangunawa ay lubos. Binanggit pa rin ng aking mga magulang si Tyler na tila umuunlad ang kanyang karera habang tumatango siya. Paminsan-minsan ay nagiiwan ng hindi malinaw na mga sanggunian sa pagkonsulta sa mga proyekto at paggalugad ng mga pagkakataon sa ehekutibo. Lumingon sa akin ang nanay ko habang nagkakape. Simone, naisipan mo na bang humingi ng payo kay Tyler? Matagumpay niyang na-navigate ang profesional na mundo. Kinagat ko ang dila ko.
Sa totoo lang, medyo busy ako sa company ko ngayon. Oo, ang iyong maliit na bagay sa computer, hindi niya sinabi. Pero naiintindihan ni Tyler ang mas malaking mundo ng negosyo. Ang kanyang mga insight ay maaaring maging mahalaga para sa iyong resume kapag nagpasya kang bumalik sa tradisyonal na trabaho. Si Tyler ay hindi komportable na lumipat sa kanyang upuan at saglit na nagtama ang aming mga mata. Sa unang pagkakataon ay nakakita ako ng bago doon, isang kisap mata ng kahihiyan o marahil ay pagkilala sa harapang pinananatili niya. Makalipas ang isang linggo, tinawag ako ni Tyler ng direkta, isang bagay na bihirang mangyari. Pagkatapos ay natigilan siya. Hindi komportable, ngunit ako ay nasa isang pansamantalang sitwasyon ng daloy ng pera. Ang paglipat sa pagitan ng mga pagkakataon, alam mo kung paano ito. Anong pinagsasabi mo, Tyler? Umaasa ako na maaari mo akong pautangin ng kaunting halaga para mabawi ako. Walang major, sapat lang para mabayaran ng mortgage payment. Hindi pa alam ni Melissa ang tungkol sa sitwasyon ng trabaho at gusto kong panatilihin ito hanggang sa makarating ako sa isang lugar na bago. Hindi ako nakaimik, ang aking ginintuang lalaki na kapatid na lalaki ay humihingi sa akin ng pagkabigo ng pamilya para sa pera. Magkano ang kailangan mo? Tanong ko sa wakas. 15,000 ang makakapagpatuloy sa akin sa susunod na buwan o 2. Halos mapanganga ako sa dami pero nagawa kong panatilihing neutral ang boses ko. Tingnan ko kung ano ang magagawa ko. Kailangan kong suriin ang aking pananalapi. Pagkatapos naming ibaba ang tawag, umupo ako habang nakatitig sa phone ko. May bahagi sa akin na nakadama ng mapaghiganti na kasiyahan na ang ginintuang anak ng pamilya ay nangangailangan ng tulong mula sa walang hanggang hindi nakamit. Ang isang malaking bahagi ay nakadama ng pakikiramay. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagkakaroon ng iyong pagpapahalaga sa sarili na nakatali sa palabas na pagpapatunay. Bago ako makapagpasya tungkol sa utang, pumilis ang lahat sa Nexus. Ang kanilang formal na alok sa pagkuha ay dumating na kumpleto sa isang 8 figure sum na pansamantalang nagpahiya sa akin at isang posisyon sa pamumuno na namumuno sa kanilang bagong maliit na dibisyon ng negosyo. Kasama sa deal ang isang agarang pagbabayad at mga insentibo na nakabatay sa pagganap na posibleng doblehin ang halaga sa loob ng 3 taon. Pagkatapos kumonsulta sa aking abogado at Anthony, nilagdaan ko ang kasunduan na hindi pa rin naniniwala na ang aking maliit na proyekto sa app ay nagtapos sa kinalabasan na ito. Ang isang mahigpit na kasunduan sa hindi pagsisiwalat ay humadlang sa akin na talakayin ang mga partikular na detalye hanggang sa opisyal na anunsyo na binalak para sa linggo pagkatapos ng taunang hapunan ng muling pagsasama-sama ng pamilya, isang kaganapan na idinaraos ng aking mga magulang tuwing Pebrero upang pagsama-samahin ang pinalawak na pamilya at malalapit na kaibigan. Ang tiyempo ay tila halos patula. Pagkatapos ng habambuhay na hindi napapansin, ibubunyag ko ang aking tagumpay sa setting kung saan naramdaman kong pinaka-invisible. Pinoproseso ko ang isang komplikadong halo ng mga emosyon sa mga araw na humahantong sa hapunan. Nagkaroon ng pagmamalaki sa aking nagawa. Pagwawalang bahala pagkatapos ng mga taon ng pagpapaalis, ngunit din ng kalungkutan para sa suporta na hindi ko kailanman natanggap. Nais kong maging matatag ang paghahayag, ngunit hindi mapaghiganti. Wala akong pagnanais na maging salamin ng aking mga magulang na sumusukat ng halaga sa pamamagitan ng mga tagumpay lamang. Nagpasya akong ipahiram kay Tyler ang hinihingi niyang pera na inilipat ito ng walang kilabot o kondisyon. Ang kanyang gulat na pasasalamat ay sinundan ng isang tanong. Paano mo ito kayang bayaran? Kailangan mo ba itong ibalik kaagad?
Don't worry about timing, sabi ko sa kanya. Focus ka lang sa sitwasyon mo. Hindi na niya idiniin pa, ngunit may isang bagay sa kanyang boses na nagmumungkahi na nagsisimula siyang makakita sa akin ng iba. Habang papalapit ang hapunan ng pamilya, emosyonal kong inihanda ang aking sarili para sa sandali ng paghahayag. Hindi ko nais na tuwang-tuwa o bawasan ang aking naabot. Higit sa lahat, gusto kong bawiin ang aking salaysay upang sa wakas ay makita ng malinaw ng mga taong nagbigay kahulugan sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga limitasyon sa halip na sa aking potensyal. Ang taunang family reunion dinner ay palaging sinusunod ang parehong script. Ang tahanan ng aking mga magulang ay magiging isang showcase ng mga nagawa ng pamilya, kasama ang aking ina na nag-oorkestra ng mga pag-uusap upang i-highlight ang mga kwento ng tagumpay, lalo na ang kay Tyler. Sa taong ito, sa kabila ng pag-aalam kung ano ang darating, naramdaman ko ang pamilyar na buhol sa aking tiyan. Habang pumarada ako sa kalye, pinapanood ang mga kamag-anak na nauuna sa akin. Ang mamahaling sasakyan ni Tyler ay huminto sa isang sasakyan na alam ko na ngayon na hindi na niya kayang bilhin, ngunit nanatili sa pagpapanatili ng hitsura. Siya at si Melissa ay lumabas na tinitingnan ang bahagi ng matagumpay na mag-asawa. Kahit na napansin ko ang pilay sa paligid ng kanyang mga mata na maaaring makaligtaan ng iba. Mula sa kinatatayuan ko, pinagmasdan ko ang nakaugalian na kaguluhan habang binabati sila ng aking mga magulang. Ang tatay ko na pumapalakpak kay Tyler sa likod, si mama naman nakayakap kay Melissa habang pinupuri ang kanyang designer dress. Huminga ako ng malalim, tiningnan ang itsura ko sa rear view mirror at naghahanda na pumasok sa eksena kung saan palagi akong gumaganap ng pangalawang papel. Nagbihis ako ng iba kaysa karaniwan para sa mga kaganapan sa pamilya, isang banayad ngunit makabuluhang pag-upgrade sa isang mahusay na gupit na suit ng pantalon at mga dekalidad na accessories na nagpapakita ng aking mga bagong kalagayan ng hindi marangya. Habang papasok ako, maraming kamag-anak ang nag-double take, ngunit bahagya akong nasulyapan ng aking mga magulang. Simon, sa wakas nandito ka na, sabi ng nanay ko, at tiningnan ang relo niya. Nasa loob na ang lahat. Magsisimula na kami nang wala ka. Napuno ng pag-uusap ang sala na saglit na tumahimik nang pumasok ako, pagkatapos ay nagpatuloy. Nasa gitna ng isang grupo ang tatay ko, kumpas na kumpas habang inilalarawan ang mga pinakabagong nagawa ni Tyler. Lahat ay katang-isip, alam ko na ngayon. Si Tyler mismo ay nakatayo sa malapit, nakangiti ng mahigpit, at paminsan-minsan ay tumatango-tango na kumpirmasyon ng mga detalyeng hindi totoo sa nakalagay sa akin. Center, kung saan nakaupo ang mga magulang ko, sina Tyler at Melissa, kasama ang mga kasama sa negosyo ng tatay ko, at ang mga malalapit na kaibigan ng nanay ko dapat na mga tagumpay sa karera, na sinusundan ng papuri para sa gawaing kawanggawa ni Melissa at ang kanilang kamakailang pagbili ng mga pag-aari ng bakasyon sa Cape Cod dahil sa sitwasyong pinansyal ni Tyler. Ang ilang mga tao ay may espesyal na kalidad, ang likas na kakayahan upang maging mahusay na si Tyler ay may ganoong kislap, at malamang na hindi niya naisip pagsasama nakatitig sa kanyang plato. Isang bagay sa kanyang kakulangan sa ginhawa ang nagbigay sa akin ng huling pagtulak na kailangan ko. Actually, sabi ko, dala-dala ng boses ko sa kabila ng table, I have some news to share. Mabilis na sumingit ang aking ina. I-save natin ang anumang anunsyo para sa dessert, hindi ba? Sasabihin na sana ni Tyler sa lahat ang tungkol sa kanyang mga bagong pagkakataon sa pakikipagsapalaran. Tumikhim si Tyler. Ako ay aktwal na nasa isang panahon ng na pagsasaayos ng karera sa ngayon, paggalugad ng mga pagpipilian.
Isang nakakalito na katahimikan ang bumagsak sa mesa. Sumabak ang tatay ko. Ang ibig sabihin ni Tyler ay nililigawan siya ng ilang malalaking kumpanya. Isang bidding war talaga. Huminga ako ng malalim. Naghihintay ako ng tamang sandali para ibahagi ang aking balita. At mukhang angkop ito dahil magkasama tayong lahat. Lumawak ang ngiti ng aking ina. Simon, mahal, marahil ngayon, hindi ba nakuha ng Nexus Technologies ang aking kumpanya? Malinaw kong sinabi. Nagsarang deal noong nakaraang linggo. Blank na hagdan ang sumalubong sa announcement ko. Kumunot ang noo ng tatay ko. Ang iyong maliit na proyekto ng app, sigurado akong napakaganda nito. Ngunit ang pagkuha ay nasa 8 numero na may karagdagang mga insentibo sa pagganap na maaaring dublehin ang halagang iyon sa loob ng 3 taon. Ako ang mamumuno sa kanilang bagong small business division. Buong katahimikan ang bumalot sa mesa. Huminto ang baso ng alak ng aking ina sa kalagitnaan sa kanyang mga labi. Baka sa mukha ni Tyler ang pagkagulat. Pagkatapos ay isang bagay na halos parang ginhawa. Hindi pwede yan, sa wakas ay sinabi ng aking ama. Tiyak na pinalalaki mo ang isang maliit na tagumpay. Walang salita, inilabas ko ang aking telepono at kinuha ang press release na ilalabas sa publiko sa susunod na linggo kasama ang dokumentasyong pinayagan ako ng aking abogado na ibahagi sa pamilya. Ipinasa ko ang telepono kay tita na pinakamalapit sa akin. O Diyos ko, bulong niya, inis ka ng impormasyon. Simon, ito ay hindi ka panipaniwala. Lumibot ang telepono sa mesa, nagbabago ang mga ekspresyon mula sa hindi makapaniwala hanggang sa pagkagulat habang tinitingnan ng bawat tao ang ebidensya. Nang makarating ito sa aking ama, namula ang kanyang mukha, pagkatapos ay napaliyad habang binabasa ang mga detalye. Bakit hindi mo sinabi sa amin na gumagawa ka ng isang bagay na ganito kahalaga? Tanong ng nanay ko. Ang kanyang boses ay pilit sa pagsisikap na muling i-calibrate ang kanyang buong pag-unawa sa mga posisyon ng kanyang mga anak. Ilang taon ko nang kinukwento sa iyo ang tungkol sa kumpanya ko, pantay ang sagot ko. Tinawag mo itong aking maliit na libangan at bagay sa computer. Iminungkahi mong humingi ako kay Tyler ng payo tungkol sa karera noong nakaraang buwan. Isang hindi komportabling katahimikan ang bumalot sa mesa. Ang aking ina ay unang nakabawi, ang kanyang pagsasanay sa lipunan ay nagsisimula. Well, palagi naming alam na ikaw ay matalino. Palagi naming sinusuportahan ang iyong mga interes. Hindi, wala ka pa, mahina ngunit mariin kong sabi. Ginugol mo ang buong buhay ko na nilinaw na ako ang kabiguan habang si Tyler ang kwento ng tagumpay. Ibinasura mo ang lahat ng nagawa ko dahil hindi ito akma sa makitid mong kahulugan ng tagumpay. Ngayon, si Simon ang aking ama ay nagsimula ng kanyang tinig, dala ang makapangyarihang tono na lagi niyang ginagamit upang tapusin ang mga talakayan na hindi siya komportable. Palagi naming nais ang pinakamahusay para kay Tyler. Natapos ko, para sa akin gusto mo ng sapat na tagumpay na hindi ka mapahiya, ngunit hindi sapat upang hamunin ang salaysay ng pamilya. Mas katahimikan, ang mga kamag-anak ay tumitig sa kanilang mga plato na nasaksihan ang pagbagsak ng isang maingat na pinananatili na fiksyon ng pamilya. Tumikhim si Tyler. Since we're being honest, sabi niya, voice unsteady, I should admit na natanggal ako 3 months ago. I've been pretending everything was fine dahil ayokong biguin ang lahat. Tumingin siya sa akin. Ang perang ipinahiram sa akin ni Simon ay nagpapanatili sa amin habang naghahanap ako ng trabaho. Napabuntong hininga ang nanay ko. Ang mukha ng aking ama ay naging pula. Humingi ka ng pera sa kapatid mo. Bakit hindi ka pumunta sa amin? Dahil hindi ko kayang makita yang pagmumukha mo. Yung suot mo ngayon, sabi ni Tyler. Yung nagsasabing nabigo akong matugunan ang mga inaasahan. Hindi namin iisipin iyon.
protesta ng nanay ko. Naisip mo ito tungkol kay Simon sa buong buhay niya, kontra ni Tyler. Bakit ako magiging iba kung tumigil ako sa pagiging perpekto? Ang hapunan na nagsimula bilang isang pagdiriwang ng katang-isip na tagumpay ay naging isang pagtutuos na may masasakit na katotohanan. Habang humupa ang unang pagkabigla, sinubukan ng aking ama na i-reframe ang salaysay. Palagi kaming gumagamit ng mahigpit na pagmamahal kay Simon dahil alam namin na kailangan niya ng dagdag na pagtulak. He claimed with Tyler, we could be more encouraging kasi natural na driven siya. Hindi yan matigas na pag-ibig, sabi ko. Yan ay paboritismo na binibihisan bilang diskarte sa pagiging magulang. Ang natitira sa hapunan ay lumipas sa awkward na pag-uusap sa mga kamag-anak na nagtatangkang batiin ako habang pinoproseso ng aking mga magulang ang kanilang nasirang pananaw sa mundo. Nang magsimulang umalis ang mga tao, wala akong naramdamang tagumpay, tanging isang mapait na pagkilala na ang pagpapatunay na matagal ko nang hinahangad ay hindi nagmula sa pag-apruba ng aking pamilya, kundi sa sarili kong determinasyon na magtagumpay sa kabila ng kanilang pagdududa. Nang immediate family na lang ang natitira, nilapitan ako ng nanay ko sa kusina. "We're very proud of you, of course," she said, her voice brittle. "Hindi ko alam kung bakit sa tingin mo ay hindi kami sumusuporta." "Mom," malumanay kong sabi, "literal mong iminungkahi na mag-apply ako bilang administrative assistant ni Tyler 1 buwan na ang nakalipas." Wala siyang tugon para doon. Ang resulta ng paghahayag ng hapunan ng pamilya ay hindi ang cinematic na sandali ng instant reconciliation na maaaring imungkahi ng mga fairy tale ng pagkabata. Ang aking mga magulang ay hindi biglang nagbago sa perpektong suportadong mga figura, ni ang mga tao ng itinatag na mga pattern ay nawala sa magdamag. Ang sumunod sa halip ay isang magulo, komplikadong panahon ng muling pagsasaayos habang ang aming pamilya ay muling nag-calibrate sa isang bagong katotohanan. 2 linggo ng hindi komportableng katahimikan ang sumunod sa hapunan. Nakatuon ako sa aking paglipat sa Nexus Technologies, pagtatatag ng aking bagong division at pagsasaayos sa mga responsibilidad sa pamumuno na nagpalawak ng aking mga kakayahan. Ang trabaho ay nagbigay ng malugod na pagkagambala mula sa dynamics ng pamilya na hindi pa ako handang tugunan. Binasag muna ng nanay ko ang katahimikan. Tumawag noong Martes ng gabi na may boses na mas maliit kaysa sa narinig ko. "Kanina ko pa iniisip yung sinabi mo nung dinner," she started without preamble, "about us always favoring Tyler." Naghintay ako, binibigyan ko siya ng space para magpatuloy. Gusto kong sabihin na hindi totoo pero nanginginig ang boses niya. Tinitingnan ko ang mga lumang photo album. Napakaraming mga laro ng baseball ni Tyler, mga parangal sa paaralan, mga pagdiriwang, at madalas na nasa background ka lang. Hindi ko napansin dati. Ito ang pinakamalapit na bagay sa pagkilala na natanggap ko. "Thank you for seeing that now," maingat kong sabi. "Pwede ba tayong magkape minsan? Kaming dalawa lang, nagkita kami sa isang neutral na lokasyon, isang cafe sa pagitan ng aming mga tahanan." Ang pag-uusap ay mahirap sa mga sandali ng pagtatanggol mula sa aking ina na sinundan ng tunay na mga pagtatangka sa pag-unawa. Bahagya kaming nagkamot sa ibabaw, ngunit ito ay isang simula. Nagtagal ang aking ama sa pag-abot. Nang sa wakas ay tumawag siya, mas praktikal ang kanyang diskarte. "Sinusubaybayan ko ang balita tungkol sa iyong pagkuha. Napakakahangahangang mga numero. Ang stock market ay tumugon ng lubos sa anunsyo." Ito ang kanyang paraan ng pagpapalawak ng isang sanga ng oliba na isinasali ng aking tagumpay sa mga sukatan na naunawaan niya. "Salamat, tatay. Ito ay naging isang matinding paglipat." "Oo, well, ang mga bagay na ito ay palaging..." Isang awkward na pause. Nabanggit ng nanay mo na nagkape kayong dalawa.
Marahil ikaw at ako ay makakapagtanghalian minsan. Interesado akong makarinig ng higit pa tungkol sa mga aspeto ng teknolohiya. Ang diskarte ni Tyler ang pinakadirekta. Dumating siya sa aking opisina nang hindi ipinaalam isang hapon, mukhang wala sa sarili at nagpakumbaba. Hindi sigurado ang katulong mo kung papasukin mo ba ako, nakangiting sabi niya. Kumbaga, mahalaga ka para magkaroon ng gatekeeper ngayon. Come in, sabi ko sabay gesture sa upuan. Kumusta ka na? Napasubsob siya sa upuan, pasulyap-sulyap sa aking maluwang na opisina na may tanawin ng Boston skyline. Sa totoo lang, binabago ko ang aking karera at ang aking pag-unawa sa aking sarili. Diretso niyang sinalubong ang mga mata ko. Marami na akong oras para isipin ang dynamics ng pamilya namin simula noong hapunan na yon. At ako ay may utang na loob sa iyo. Nakinabang ako sa kanilang paboritismo sa buong buhay ko at hindi ko ito kinuwestiyon. Ang masama pa, minsan ko itong pinalakas dahil komportable ang pagiging gintong anak. Nagulat ako sa kandar niya. I never blamed you for how they treated us. Totoo kong sabi. Hindi mo ginawa ang dynamic. Hindi, ngunit nakilahok ako dito. Tinanggap ko ang papuri at mga pribilehiyo nang hindi kinikilala na dumating sila sa iyong gastos. Sumandal siya. I'm sorry, Simone. Truly, we talked for 2 hours that afternoon pagkakaroon ng aming unang tunay na pag-uusap bilang mga nasa hustong gulang sa halip na bilang ang mga tungkuling itinalaga sa amin noong pagkabata. Ibinahagi niya ang kahihiyan ng pagkawala ng kanyang trabaho at ang takot na nagpapanatili sa kanya na magkunwaring maayos ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga tao ng pagtatrabaho sa anino, pinoprotektahan ang aking mga pangarap mula sa pagpapaalis ng pamilya. I always thought you have it all figured out, pag-amin niya. Ang gintong landas na inilatag sa iyong harapan. Palagi kong iniisip na komportable ka sa mga inaasahan nila na kinontra ko. Hindi ko namalayan na tinatakot ka rin nila. Sa paglipas ng mga linggo, gumawa ako ng mas malinaw na mga hangganan sa aking mga magulang. Ang aming relasyon ay kailangang muling itayo sa mga bagong termino. Ang mga taong kumikilala sa akin bilang may kakayahang nasa hustong gulang na ako, sa halip na ang walang hanggang pagkabigo na naisip nila. Iminungkahi ng aking ina na magpatingin sila sa isang therapist ng pamilya na nagulat sa akin sa kanyang pagpayag na suriin ang matagal nang itinatag na mga pattern. Nakagawa kami ng mga pagkakamali, inamin niya sa isang partikular na tapat na pag-uusap. I don't want to lose my relationship with you kasi hindi natin ma-acknowledge yun. Na buwan, pagkatapos ng hapunan ng paghahayag, muli kaming nagtipon para sa mas maliit na hapunan ng pamilya. Kapansin-pansing nagbago ang dynamics. Ang aking mga magulang ay nagtanong tungkol sa aking trabaho at talagang nakinig sa mga sagot. Si Tyler ay hayagang nagsalita tungkol sa kanyang bagong posisyon sa isang mas maliit na kumpanya, hindi gaanong prestihiyoso, ngunit mas nakaayon sa kanyang aktwal na mga interes kaysa sa inaasahan ng aming mga magulang. Itinaas ng aking ama ang kanyang baso para sa isang toast at ako ay nabigla ng katutubo na inaasahan ang pamilyar na pattern. Sa halip, sinabi lang niya, sa mga bagong simula at malinaw na nakikita ang isa't isa, ipinagmamalaki namin ang aming mga anak. Hindi ito perpekto, ngunit ito ay pag-unlad. Habang nagpatuloy ang aking propesyonal na tagumpay, nakahanap ako ng hindi inaasahang layunin na lampas sa tagumpay ng kumpanya. Nagtatag ako ng isang pundasyon na sumusuporta sa mga kabataan na may interes sa teknolohiya na walang suporta sa pamilya o tradisyonal na mga pakinabang. Partikular na nakatuon ang programa sa mga batang babae at kabataang babae na nahaharap sa mga hadlang
sa pagpasok sa larangan ng teknolohiya. Sa seremonya ng pagtatapos ng aming unang cohort, habang pinapanood ang 2 kabataang babae na nagdedemo ng kanilang mga proyekto, nakaramdam ako ng mas malalim na kasiyahan kaysa sa maibibigay ng sinumang numero ng pagkuha. Ipinaalala sa akin ng mga estudyanteng ito ang aking mas bata, puno ng potensyal na maaaring nalalanta ng walang paghihikayat. Ang iyong kwento ay nakatulong sa akin na magpatuloy noong sinabi ng aking mga magulang na ang teknolohiya ay hindi para sa mga babae. Sinabi sa akin ng isang kalahok pagkatapos, napag-alaman na may ibang tao na nahaharap sa pag-aalinlangan na iyon at nagtagumpay pa rin, kaya ako ay naniniwala na kaya ko rin. Ang aking relasyon sa aking pamilya ay nagpatuloy sa maingat na pag-aayos nito. Mayroon pa ring mga hindi komportableng sandali at mga lumang gawi na paminsan-minsan ay muling umuusbong. Ngunit kami ay natututo ng isang bagong paraan ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa batay sa kung sino talaga kami sa halip na kung sino ang kanilang napagpasyahan na maging isang genuine framework na maaaring maging magkapatid kami ni Tyler ay nilikha. Sa kalaunan ay naging masigasig siyang tagapayo sa programa ng aking foundation na naghahanap ng layunin sa pagtulong sa iba na mag-navigate sa mga hamon na katulad ng mga naranasan niya. Itinuro sa akin ng paglalakbay na ang pagpapatunay na hinahangad mula sa iba ay palaging may kondisyon at sa huli ay hindi kasiya siya. Ang tunay na halaga ay nagmumula sa loob mula sa pagbuo ng isang bagay na makabuluhan sa kabila ng pag-aalinlangan sa pagpapatuloy kapag ang pagkilala ay pinipigilan sa pagtukoy ng tagumpay sa iyong sariling mga termino. Ang anak na babae na tinawag nilang inutil ay nagtayo ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi lamang isang matagumpay na kumpanya, ngunit isang buhay kung saan sa wakas ay tinukoy ko ang aking sariling halaga. Minsan ka na bang minamaliit ng mga taong dapat sana ay higit na naniniwala sa iyo? Paano mo ito nahawakan? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. At kung ito ay tumutugon sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at ibahagi sa isang tao na maaring kailanganing marinig na ang kanilang halaga ay hindi tinutukoy ng iba na limitadong pangunawa. Salamat sa pakikinig sa aking kwento at tandaan kung minsan ang mga taong nakikita ang iyong potensyal ang pinakamaliit na nililinis ang landas para sa iyong pinakadakilang mga tagumpay.